Hi guys! Today, ipapakita ko sa inyo kung paano kami nagkakat ng lens. So, etong frame na to is semi-rimless and double vision siya. So, let's go! So, bago tayo mag-start, ayan, si kuya, nililensyo niya yung lens kung tama ba yung grado. Ayan. Kasi, we want to be sure na tama yung grado na ilalagay natin doon sa salamin ni patient. So, since ito ay doble vista, so meron siyang reading and distance. So, kung mapapansin ninyo, ayan, sine-check ni kuya. And then, after malenso, ayan, naglalagay na si kuya ng markings. Tapos, gagawa na yan ni kuya ng pattern. Hindi kasi natin pwedeng gamitin na pang pattern yung tinanggal na lens doon sa frame ni patient. Dahil may mga patient tayo na gustong kinikip nila yung mga old lenses nila. Wow! Maingat na pinapattern yan. And then after yan ma-pattern, ibabalik natin kay patient yung old lenses niya. So, kinakat ni kuya. Si kuya nga pala is very expert pagdating sa pagkakat ng lens. Mapa-rimless man or full frame. Wow! Bago siya ilagay sa edging machine, ayan, kinikinis muna ni kuya yung mga side ng demo lens. Pindot. So, after magawa ng pattern, ayan. So, ilalagay naman natin siya dito sa machine na to. Itong machine na to is ginagamit to check yung PD or yung papillary distance. Medyo natatawa-tawa pa sa akin dyan si kuya kasi ang dami-dami kong tanong. Huwag niyo akong i-judge, gusto kong malaman lahat, char. So, after makuha ni kuya yung PD, isasalang na natin siya dito sa edging machine. Medyo conscious pa nga dyan si kuya sa mga kamay niya. Sabi niya, wag ko daw masyadong i-focus yung pagkuha ng camera. Sabi ko naman sa kanya, parang ang hirap nun kuya. Sige, sa susunod, dapat matuto yung mga paa mo mag-cut ng lens ha. Joke! Sobrang maingat si kuya pagdating sa mga equipment namin dito sa laboratorio. Ini-ensure niya na malinis, maayos yung mga gamit niya sa pagkakat. Like itong edging machine, grooving, lensometer. Wow! Pagagalitan kami niyan kapag kami mga nakakalat-kalat dito sa laboratorio. 'Di ba, kuya, tama ako? Char. Yan naman ang nagustuhan namin kay kuya bukod sa magaling na sa trabaho, napakasinop pa pagdating sa mga gamit sa laboratorio. Wow! Pinabuksan ko nga kay kuya yung takip ng edging machine para ma-videohan ko at para makita ninyo kung paano nakakat yung lens sa loob ng edging machine. Ko na bubulol pa nga ako neto, no? So, ito na yung frame ni patient. So, rimless siya, semi-rimless siya. So, since yung first na kinat ni kuya is yung para sa right side, next naman is for the left side na. So, binaliktad lang ni kuya yung demo lens. Ayan. Then, in-insert na niya dyan sa gitna yung lente para makat naman for the left side. Ayan. So, after ng ma-edge yung mga lens, tatanggalin ni kuya yung mga sticker. Ayan. Then, next is, kinikinis ulit ni kuya yung mga side ng lens para matanggal yung mga talas-talas doon sa lente. Para matanggal yung tala sa gilid. Pampakinis? After ng mapakinis ni kuya yung lente doon sa machine, ayan. Yung frame kasi ni patient is semi-rimless. So, kailangang
i-groove yung mga lente dito sa ating grooving machine. Ayan. Pag sinabing groove, ibig sabihin merong may nylon kasi dun sa frame. Kaya kailangan yung baba nun is mag-groove siya. Kasi doon parang ilalagay yung nylon doon sa frame. O, bahala na, yun na yun. Wag niyo akong i-judge, char. So, ginugroove naman na ni Kuya yung pangalawang lens. Ayan, ini-sprayan pa ni Kuya para daw hindi daw magputi-puti. Ayan, ini-insert na ni Kuya yung lens doon sa frame ni patient. So, maingat at dahan-dahan. Amaze na amaze nga ako habang ini-insert ni Kuya yung mga lens doon sa frame ni patient. Kasi ganun lang pala yun, no? Gagamitan mo ng parang straw para pumasok doon sa nylon. Ang galing. Akala mo ang dali-dali lang nung ginagawa ni Kuya, no? Pero hindi eh. Dapat yung mga kamay mo dyan magaan lang. Kasi lente yan. So, ito na nga yung finished product. Iku-QC na lang to ni Doc para matawagan na namin si patient na ready for pick up na yung kanyang eyeglasses. Salamat!